goby fish ang tawag sa isa sa pinakamaliliit na isda sa buong mundo na karaniwang hinuhuli at kinakain ng mga tiga Jose Panganiban sa Camarines Norte. Pero ang maliit na isdang ito may taglay na lason at ilan na ang namatay dahil dito. Inalam ng ating kabrigadang si Lala Roque kung bakit ba namamatay ang mga kumakain ng tambalo o goby fish. Lala? Ma'am Jess, may ilang pamilya ang nakahuli ng isdang tambalo sa Camarines Norte. At isang pamilya rito ang lubhang naapektuhan ng pagkain nito. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, talagang bawal na kainin ang isdang tambalo dahil nakalalason nito. Mas lalo pa raw tumindi ang epekto ng lason sa nakakain nito dahil ginawa nila itong paksiw. Ang acid o ang suka daw ay lalong nagpatindi dun sa epekto ng lason na nakain ng mga bata, Ma'am Jess. Pero Lala, clarification lang, hindi naman sa lahat ng panahon delikado itong isdang ito o talagang hindi na dapat kinakain? Ma'am Jess, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, talagang bawal to. Huwag nang kainin. Sa katunayan, nagpaskill sila ng mga posters sa iba't ibang lugar sa probinsya para malaman ng mga taong itsura ng isdang tambalo dahil hindi daw talaga pwede kainin ito, nakalalason at para maging ligtas din ang mga kababayan natin doon. Maraming salamat, Lala. Napakaliit na isda, pero delikado at nakamamatay. Ito ang tambalo, istoryang binantayan ng ating kabrigadang si Lala Roque. Viva! Viva! Viva San Antonio Ricardo! Viva! Viva! Viva San Antonio Ricardo! Hey! 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 Maaga pa lang, nasa labas na ang lahat ng kabataan, kung todo bihis, mapadamit, kagamitan at kolorete. Ipinagdiriwang kasi nila ang Kadagatan Festival dito sa bayan ng Jose Panganiban, Camarines Norte. Karamihan kasi sa kanilang mga residente, sa karagatan nagmumula ang swerte. Pero ang nakilala naming mag-asawang Galyon, nag-iba na raw ang pagtingin sa karagatan ngayon. Ang inaasahan kasi nilang pagpapala, ang siya palang kukuha sa natatangi nilang biyaya. Ang masakit, nakawalan ka ng 3 anak. Isang iglap lang ay natapos lahat ng pinaghirapan. Ginagawa lahat ng paraan may makain lang. Iiwanan ka ng saan. February 9, 2016, napabalita ang pagkalason ng magkakapatid na sina Mark VJ, John Romel at Princess Jezarel. Ilang oras lang ang nakalipas, sunod-sunod na silang binawian ng buhay. Pagkakain namin ng tanghalian, pinatulog nga po nung nanay yung mga bata. Pagising, siya na yung mga nanghihina na. Nagsuka na yung anak namin na isang babae. Tapos yung isa namin anak lalaki, din nakarating sa ospital. Sinugod pa rin po namin sa ospital, dinala para namin. Kasabay ng pagkawala ng kanilang mga anak, ang pagpaparamdam na rin daw ng epekto ng lason sa kanilang mag-asawa. Sabi po doon sa ospital, lahat papunta, dalahin nyo na yung mga anak nyo dito. Kasi lason yung nakain nyo, ano bang kinain nyo? Sabi ko, ang naalala ko lang pong ulam namin nun, ukoy na hipon, tsaka po yung isda na yun. Namanhid po yung labi ko, tsaka po yung ulo ko po parang lumaki. Puno po siya ng hangin. Ang kanilang inulam, hipon at isdang tambalo, nahuli raw mismo ng ama ng kanilang tahanan. Hinala nila ang kumitil sa buhay ng 3, ang isdang tambalo. Yung pagkaluto po nun, mainit pa, ang bango po masyado. Tapos nung lumamig po, nung binuksan po daw nung kapitan po namin dito, nahilo po sila. Na pagkabukas po, kasi ang bao amoy gasolina. Paglabas ng bahay ng mga Galyon, bubungad agad ang malawak na karagatan. Kaya tulad ng kanilang mga kapitbahay, kapag nagigipit, sa lambat sila kumakapit. Pag marami pong huli, binibinta. Pag kaunti, inuulam lang. Ang ulam lang po ng pamilya. Mahigit 5 taon na nga raw nanunudsod ang 27 taong gulang na si Val. Nasa 50 hanggang 100 piso ang kanyang kinikita. Sapat na raw ito para buhayin niya ang nooy 6 na miyembro ng kanilang pamilya.
Kwento ni Val hating gabi ng ika-9 ng Pebrero nang siya ay manudsod kasama ng higit 5 pang kalalakihan. Magsud-sud nga po kami doon ng Tamilagrosa. Kasi nahuli namin yung hipon nila sa mga isda. Yung islang tambalo. Sinulam nga po namin pagka-umaga, Pitya 9. Ang isa sa nahuli ng grupo ni Val, Gobius Kriniger o mas kilala ng mga taga Camarines Norte sa tawag na tambalo. Kabilang ito sa pamilya ng goby fish. Nabubuhay ang tambalo sa murky waters o yung malalabong tubig na nahahaluan ng putik gaya ng sa bayan ng Jose Panganiban. So doon sa mahigit 2,000 klase ng goby fish, 3 dyan ang halos masasabi natin na poisonous. So kung i-compare natin kung gaano siya ka-potent yung bisa nung tetrodotoxin kasi yung nandun na poisonous substance sa Gobius Kriniger na isda nga yung goby. So kung i-compare siya sa sodium cyanide, sinasabi na mas mahigit sa 1,000 beses ang bisa niya as compared to sodium cyanide. Yung concentration mainly ng tetrodotoxin sa mga isda ay dun sa kanilang dugo, sa buto, tsaka sa balat. So doon yung karamihan. And doon mismo sa internal organs. Karaniwan naman daw kinakain sa kanilang lugar ang tambalo. Yun nga lang, dapat alam mo kung anong klase nito ang siyang nakakalason. Dahil sa lakas ng lasong taglay ng tambalo, ramdam daw agad na makakain ito ang nakamamatay na epekto. Yung unang tinatamaan ng tetrodotoxin ay yung ating nerve tissues. So kaya siguro sinasabi natin na nagiging mabilis ang epekto, lalong-lalo na dun sa mga bata pa na kung saan mas hindi sila nakakapag-cope up agad dun sa epekto ng lason sa katawan. Dahil sa nangyari sa pamilya Galyon, marami ang nangiming kumain ng mga huli sa kanilang bayan. Pangamba nila baka maging sila mabiktima. Apektado tuloy ang mga namumuhunan sa karagatan. Almost 2 weeks kami na matumal yung bilihan sa amin kasi akala nila kasama yung seashells sa mga nakakalasong hipon, alamang, alimasa. Ang palaisipan sa mga taga Jose Panganiban, hindi lang naman daw ang pamilya ni Val ang nakakain ng tambalo ng araw na iyon. Ang ibang manunudsod kasing kasama niya nakapag-uwi rin ng nasabing isda. Kabilang na nga ang anak ng kapitbahay nilang si Aling Lindy. Sa bahay po namin, wala pa naman pong kalahating kilo ang naluto namin. Ipinrito raw ni Aling Lindy ang tambalo. Pagkatapos, ipinakain niya sa kanyang pamilyang may 8 miyembro. Laking gulat na nga lang daw nila na pagdating ng hapon, nabalitaan nilang ang pamilya ni Val na lason. Sila lang naman talaga ang napuro. Kaya nagtataka kami. Sabi nga namin, dapat yung mga nagkain nun magpa-check up. Pero wala naman po kami naramdaman kahit po yung ibang mga kasama ni Val. Ang di alam ng magkapitbahay, nagkaroon pala ng epekto sa tambalo ang magkaibang paraan nila sa pagluluto. Sinasabi na yung tetrodotoxin mas nagiging potent or mas tumataas yung kanyang lason pag nalalagay siya sa acidic substance. So nagkataon yung suka, nilagay dun sa nilutong paksiw. Nang pagkakataong iyon, isinama kami ni Val sa kanyang pagbabalik dagat. Muli raw niyang susubukang suyurin ng karagatan para makita ang tambalo. Hindi para kainin, kundi para ipakita sa kapwa niya mga manunudsod kung ano ang dapat nilang iwasan. Wala pang 20 minuto, lumapit na sa amin si Val, dala ang tambalo. Ito pa yung tambalo na itsura nung nahuli ko na nakalapon sa mga anak. Mga kalahating kilo po pagka umaga pinaksiw. Agad naming ipinasuri sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 5 ang nahuli ni Val. At kinumpirma nga nilang ito ang uri ng goby fish na nakalalason. So ito masyadong maliit pa to na sample pero nakikita na rin natin yung distinguishing features niya like yung mga dark spots dito na mga about 3 to 4. And then merong darker na spot dito sa may caudal fin niya. Kaya hindi nirekomenda talaga
na kumain ng biya kasi kung titingnan yung yung itsura ng edible or ordinary na biya, halos magkamukha lang siya. Yun, pinapaiwas natin, lalo-lalo na yung mga mangingisda na kumain ng ganitong uri ng isda. Naaalala ko po yung mga anak ko kasi po, pag tuwing umaga po, nagtatakbuhan po sila dito, naglalaro. Tapos po naliligo sila dyan. Pag may nakikita pa akong mga bata dito na nalulungkot pa ako, napasok na lang pa ako sa loob ng bahay namin, nagluluha. Sa huli, ang mga pumanaw na anak ni Jessa ang siya rin daw tumulong para sila ay makaramdam ng kaunting ginhawa. Umagos daw kasi ang biyaya mula sa mga nakidalamhati sa kanila. Mahilig po kami maglabas-labas nung naandyan pa yung mga anak ko. Kasi nakikinood kami sa ibang bahay. Ngayon po, nagaraganda po yung buhay namin. May TV na po kami, tapos maganda yung bahay namin. Kaso po, nawala man po yung mga anak namin. Kano po kayong ikakasaya po namin nun, wala po yung mga anak ko. Nakararamdaman ng sakit ng kalooban, pilit naman daw bumabangon ang mag-asawang Galyon. Lalo pat may isa pa silang anak na nabubuhay, si John, ang tanging hindi kumain ng tambalo sa magkakapatid. Para maiwasan ang trahedyang ng pagkamatay dahil lamang sa pagkain, dapat lagi tayong maging mapanuri dahil hindi lahat ng biyayang nanggagaling sa yamang dagat ay makakabuti para sa ating lahat. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako po si Lala Roque, kasama sa iisang brigada.